Magandang araw mga bata! Narito tayo sa ating aralin para sa GMRC para sa Baitang 4 o Good Manners and Right Conduct for Grade 4. At narito tayo sa ating unang aralin, sariling kakayahang mag-isip at magmahal na natatangi sa tao. Tara at simulan nating matuto ng mga kagandahang asal sa araling ito. Narito ang mga dapat mong matutunan at makamit ng mga kasanayan. Naisabubuhay o naisasabuhay ang pagpapahalaga sa sarili sa pamamagitan ng pagbibigay halaga sa mga sariling kakayahan na walang ibang nilalang. Halimbawa, kakayahang magpasya o munawa ng damdamin ng iba. Sa ilalim nito na ilalarawan ng mga katangian ng tao na nagbubukod-tangi o nagpapabukod-tangi sa kanya sa ibang nilalang. Na ipaliliwanag na ang sariling kakayahang mag-isip at magmahal na natatangi sa tao ay magagamit niya upang mapabuti ang kanyang mga gawi at pakikipag-ugnayan sa kapwa. Nakapag-aangkop ng mga kilos na nagpapakita ng kakayahang mag-isip at magmahal ng tao bilang bahagi ng kanyang pagkabukod-tangi. Bago natin simulan ang ating pagtalakay o talakayan ay basahin ang mga sumusunod na sitwasyon. Tukuyin kung nagpapakita ba ito ng pagmamahal sa kapwa. Isulat ang oo o hindi sapat lang. Bilang isa, namigay ng tulong si Mona sa mga biktima ng kalamidad sa kanilang lugar. Bilang 2, sinira ni Ana ang bag ng kanyang kaibigan dahil nainggit siya rito. 3, inaway ni Lino ang kanyang kalaro dahil sa natalo siya nito sa paglalaro ng tumbang preso. Bilang 4, tumulong si Monet sa pamamahagi ng mga relief goods sa kanilang barangay. At bilang 5, pinagtawanan ni Mario ang kanyang lolo na hindi makalakad dahil sa sumasakit na tuhod nito. So alam ko ikaw bilang isang mabuting bata, alam ko na tama lahat ng sagot mo dito dahil naniniwala ako na alam mo kung ano yung tama at hindi tamang gawi ng isang mabuti at mabait na bata. Kaya naman sa araling ito, ikaw ay inaasahang makakapagpapakita ng tunay na pagmamahal tulad ng pagkalinga at pagtulong sa kapwa. So tingnan natin ang mga larawan at ano ang ginagawa ng mga bata. Sa iyong palagay, anong ugali mayroon ang mga bata? So tara at silipin natin ang mga larawan na tinutukoy ng slide na ito. Okay, so mayroon tayong nakikitang mga larawan, no? At mayroon tayong nakikitang bata na tinutulungan niya yung mga matanda sa pagtawid sa daanan. So alam natin na delikado, no? Yung daanan lalo na yung kalsada na maraming dumadaan na mga sasakyan. So tinulungan niya, no? Yung isa naman ay tinulungan niya yung isang may sakit. No? Gayon din yung matotal, makikita natin na ang ginagawa ng mga bata dito ay pagtulong sa kapwa. So ikaw, paano mo ba na ipapakita yung iyong pagtulong sa iyong kapwa? Basahin natin ang mga sumusunod na mga pangungusap o parirala. Bigyang kahulugan ang mga salitang nakahilig. O may nakikita ba kayong mga nakahilig dito? So kung wala naman, atin na lamang bigyang kahulugan, no, yung pangungusap. Bilang isa, mabubuting gawain sa atin ay ipinamana.
So, yung mga ipinamana, ibig sabihin ito yung mga isinalin sa atin, ano? So, halimbawa yung pagiging magalang, paggamit ng po at opo. So, yan ay ipinamana pa sa atin ng ating mga magulang, mga lolo at lola na dapat tandaan natin na sa pakikipag-usap sa matatanda, dapat tayo ay gumamit lagi ng po at opo. Mga kapitbahay sa ating pamayanan, okay, so dapat natin igalang ang lahat, no, ng ating mga kapitbahay. Maging sino pa man, mahalin at pagmalasakitan. Yan, magpakita ng pagkalinga sa oras ng pangangailangan at sa paggawa nito ay may natatamong pagpapala. So, ibig sabihin, ano, huwag natin kalimutan na tumulong sa ating kapwa. Huwag tayong pumili ng taong ating tutulungan. Ano? Lahat ng tao ating pagmalasakitan. Pero syempre, no, sa kabila ng pagtulong natin, kailangan pa rin natin maging maingat. Dahil alam naman natin na hindi lahat ng tao sa ating paligid ay may, kumbaga, masakit mang isipin na may mga taong nanlalamang, no, na humihingi ng tulong pero may paraan pa naman sana silang maaring gawin para tulungan yung kanilang sarili. So, ginagamit nila ito, no, yung dahil nga maraming tao ang matulungin, no, minsan yung iba, sinasamantala nila yung kabaitan. Kaya, kailangan maging mapanuri din tayo. Hindi tayo namimili, pero kailangan maging mapanuri at maging maingat tayo sa pagtulong. Yan. Para naman, hindi rin tayo madisgrasya o mapagsamantalahan ng ibang tao na alam naman natin na gumagawa ng hindi maganda. So, kailangan mayroong pag-iingat. Pero, kumbaga, kung kasama naman ng ating mga magulang, no, nararapat na tayo ay tumulong sa ating kapwa. Yan. Kumbaga, may gabay ng ating mga magulang. So, basahin natin ang tula sa ibaba na likha ni Mercita G. Pecas. Pagmamahal at pagkalingay ipakita, pagtulong sa kapwa ay ipadama. So, samahan niyo ko sa pagbasa or sa pagtula, no, ng akda na ito. Maraming paraan upang maipakita pagmamahal sa kaibigan at kapamilya. Mabubuting gawaing sa atin ay ipinamana, kaya naman sa ating kapwa sa tuwin ay ipadama. Mga kapitbahay sa ating pamayanan, guro't ka mag-aral sa ating paaralan. Lahat ng kasapi sa ating pamayanan, maging sino pa man, mahalin at pagmalasakitan. Magpakita ng pagkalinga sa oras ng pangangailangan, lalo na sa matatandang wala ng lakas at kakayahan, gayon din sa mga ulila, pulubi at may kapansanan. Kapag tulong mo ay kailangan, sila'y agad lapitan. Ugaliing magpakita ng pagmamalasakit sa kapwa. Sa paggawa nito ay may natatamong pagpapala, maging matulungin sa oras ng pangangailangan. Ito ay nakalulugod sa Diyos na makapangyarihan. Napakaganda ng mensahe na nais na iparating sa atin ng tulang ito, na kung saan sinasabi natin na sa lahat ng pagkakataon, huwag tayo mag-atubiling tumulong, lalo na sa oras ng mga sakuna. So, gamitin nating halimbawa itong habagat na ito, na hindi natin inaasahan na ganito siya kalakas. At napakarami tayong mga kababayang napinsala at nalubog sa baha. Kaya naman, dahil kumbaga nakikita natin sa mga social media yung pagiging likas na matulungin ng mga Pilipino, sapagkat nag-o-offer sila ng kanilang mga pagkain, ng kanilang matutuluyan, lalo na sa mga kababayan natin na napinsala, lalo na sa mga matatanda at mga bata na walang masilungan at basang-basa sa ulan. At gayon din ang ating pamahalaan ay gumagawa ng aksyon upang matulungan ang ating mga kababayan na nasalanta ng
habagat o ng matlakas at walang tigil na pag-ulan. Okay, so ito ay maaari mong sagutan sa iyong kwaderno o sa isang sagutang papel. So, paano mo ba naunawaan ang iyong binasa? Tungkol saan ba ang tulang iyong binasa? No? Gaya ng ating nabanggit, ito ay tungkol sa yung pakikipagtulungan, no? Yung pakikipagkapwa na tao natin at yung pagdamay sa ating mga kababayan no? Sa lahat na pagkakataon. At sa pamamagitan nito na ipapakita natin yung pagmamahal sa ating kapwa. So ayon sa tula, paano natin maipapakita ang pagmamahal sa ating kapwa? So nagbanggit ng napakaraming paraan sa tula no, ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa. At sino-sino raw ba ang dapat nating tulungan? Dapat ba namimili tayo ng tutulungan natin? Yung kaibigan lang ba nating mayaman o kapitbahay nating mayaman ang dapat nating tulungan? O wala tayong dapat na piliin? Mahirap man o kakilala man natin o hindi, mayaman man o hindi man pinalad sa buhay, dapat ba nating tulungan? So, sino-sino raw ba ang dapat nating tulungan? Bilang 4, suriin mo naman ang iyong sarili. Nagawa mo na bang tumulong sa iyong kapwa? Kung oo, paano mo ito ginawa? So halimbawa bilang isang mag-aaral na grade 4, halimbawa ngayong unang araw ng pasukan, may nakita kang kaklase mo na wala siyang papel, hindi pa nakakabili ang kanyang nanay, o wala pang ballpen o lapis. Pinahiram mo ba siya ng iyong ballpen? So sa ganitong mga munting paraan, tayo ay nagpapakita ng pagtulong na sa ating kapwa. O kaya naman sa iyong pagpasok ba, may nakita ka bang batang namamalimos at inabutan mo ng tinapay? So sa mga ganitong maliit na mga akto o mga gawain ay nagpapakita na tayo ng pagtulong at pagmamahal sa ating kapwa. Bilang 5, sa iyong palagay, maganda ba ang tumulong at nagmamalasakit o magmalasakit sa iyong kapwa? Ipaliwanag mo ang iyong sagot. Ayan, kayang-kaya mo na itong sagutin. Okay, dito naman, pagbasta natin ang mga larawan ng pagmamalasakit at pagtutulungan. Ano ang ginagawa ng mga bata? Okay, ayan. So, una, ano bang ginagawa niya? Naglilinis ba siya? Nagliligpit? Pangalawa, nagpapatulog ba siya ng kanyang kapatid? Pangatlo, so tinulungan niya ba yung batang nangangalkal ng basura? At yung pang-4, ano bang ang kanyang ginawa? Tinulungan niya ba yung matanda sa pagtawid? So, ilan lamang ito, no? Sa mga napakaraming paraan ng pagpapakita ng pagtulong natin sa kapwa. Paano tumutulong sa ibang tao ang mga bata sa larawan? Mga bata pa lamang sila, ngunit marunong na silang tumulong sa kanilang kapwa. Isang katangian nating mga Pilipino ang pagiging matulungin. Kaya naman, ipinagmamalaki natin ito. Kailangan natin ang ating kapwa at kailangan din nila tayo. Kaya nga, sikat na sikat tayo, no? At isa sa mga katangian, likas na katangian nating mga Pilipino ay ang pagiging matulungin. Kaya mayroon tayong bayanihan na kung saan dati, noong unang panahon, yung ang mga bahay pa ay gawa pa sa pawid at kubo. Kapag sinabing lilipat yung kapitbahay mula sa isang lugar papunta sa isang barangay, ay lahat ng kanilang kapitbahay ay tulong-tulong na binubuhat ang bahay hanggang sa makalipat ito sa kanilang pupuntahan. So dito nagsimula yung bayanihan na ating sinasabi. So kung hindi pa kayo nakakakita nito, dahil nga siguro halos karamihan sa mga bahay natin ngayon ay yari na sa bato at mga bakal. Pero dito nagsimula yung tinatawag nating magandang katangian natin na bayanihan. Ayan. So, narito yung halimbawa, no, ng pagiging matulungin, no?
pag may nakita tayong nabibigatan sa kanyang binibitbit, no, ino-offer natin yung tulong natin para tulungan natin. Gayon din kapag may nadapa, no, at natumba, atin itong binibigyan ng tulong para makatayo. Harito pa. Marapat lamang na tayo ay magtulungan, magpakita ng malasakit at pagkalinga sa ating kapwa na para bang tayo'y isang pamilya lamang. Ang isang pamilya o mag-anak ay nagmamahalan at may malasakit sa bawat miyembro nito. Kaya naman ang ating nanay, no, at tatay laging sinasabi sa atin, no, tayong mga magkakapatid dapat tayong magmahalan at magtulungan. Ayan. Dahil tayo ay isang pamilya lamang. Namamalas din ang pagkalinga at pagtutulungan at pagdadabayan lalo na sa panahon ng kagipitan o sa pagharap sa mga suliranin o problema. Kailangan natin ang isa't isa. Walang nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. Diba, natatandaan natin nung panahon ng pandemya, nagkaroon ng community pantry na kung saan ang mga tao ay naglabas ng mga kanya-kanyang mga bagay na kaya nilang maitulong upang ibahagi sa mga taong walang makain o walang pambili, kukuha lamang sila ng kanilang pangangailangan doon. So, kailangan natin ng tulong ng iba. Isang pangunahing dahilan kung bakit tayo nabubuhay ay para maglingkod sa ating pamilya, sa ating kapwa at sa ating Diyos. So, walang katumbas na kaligayahan ang maaari nating maramdaman kapag tayo ay nakatulong sa ating kapwa. Okay, so ito, no, yung halimbawa ng larawan na kung saan nagbibigay tayo, no, hindi lamang ng mga luma nating damit, pero yung mga bagay na kaya pang magamit at kumbaga maayos pa sa mga kapatid o kababayan natin na nasa lanita, na para naman may magamit sila, lalo na yung mga naging biktima ng baha, biktima ng pagputok ng bulkan, biktima ng sunog, at iba pang kalamidad. Kabila ng karanasan nating kabila ng nararanasan nating mga kahirapan, tayo pinasisigla na gumawa ng mabuti sa lahat at magpakita ng pagmamahal at pagmamalasakit at paggalinga sa ating kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong sa oras ng pangangailangan. Kung makikita natin sa larawan dito, no, na sa tuwing sa panahon ng baha, no, saludo tayo sa ating mga rescuers na walang takot na sumusulong sa baha, no, at sa katunayan ang kanilang buhay ay nasa alanganin sapagkat alam natin pagbaha, no, yung danger, yung panganib na sila ay makuryente, no, at hindi nga natin may iwasan na may mga rescuer tayo na nagbubuwis ng kanilang buhay dahil para lamang makatulong sa mga kababayan natin para mailigtas sila at mailipat sa ligtas na lugar. So, gayon din yung pag-organisa ng iba't ibang grupo para makalakap o makaipon ng tulong, no, para maipamigay sa ating mga kababayan. Yan. Para sa mga gawain naman, isulat sa loob ng kahon kung paano mo maipapakita ang tunay na pagmamahal, pagkalinga at pagtulong sa kapwa. So, babasahin ko na lamang ang mga tanong at kayo na ang bahalang sumagot sa mga katanungang ito. Bilang isa, ano ang gagawin mo kung may matandang kumakatok sa inyong bahay at humihingi ng makakain? Bilang dalawa, nakita mong nadapa ang batang may kapansanan. Paano mo siya tutulungan? So, maaari niyong i-pause o ihinto ang video upang inyong mabasa ng mabuti o maaring isipi o kopyahin sa inyong kwaderno. Bilang tatlo, walang maisuot na damit ang kapitbahay mo dahil nasunugan sila. Ano ang maaari mong gawin? Bilang apat, paano ka magbibigay ng tulong sa kaibigan mong may sakit?
Bilang 5, pagod na ang nanay mo sa paglalaba, pagluluto at iba pang gawaing bahay. Paano mo ipapakita ang pagmamahal sa kanya? Ano kaya ang pwede mong gawin? So, ganyan, no? Pagkagaling natin ng paaralan, pagod na ang nanay natin, ano ba yung pwede nating gawin para naman maibsan ang kanyang pagod, no? So, ikaw bilang isang mag-aaral, ano ba ang pwede mong gawin para maipakita ang pagmamahal mo sa iyong nanay? Pagkatapos naman, basahin mo ang mahalagang kaisipan ng araling ito, tandaan mo ang mabuting aral na nais ikintal sa iyong isipan, isabuhay at ibahagi mo ito sa iba. Gusto nating magkaroon ng kasiyahan sa buhay, kapiling ang ating buong pamilya, kaibigan at lahat ng taong ating nakakasalamuha sa araw-araw. Kung kaya't anuman ang kalagayan sa buhay ng ating kapwa, sikapin nating maipakita sa kanila ang tunay na pagmamahal, tulad ng pagkalinga at pagtulong natin sa kanila sa oras ng pangangailangan. Basahin at suriing mabuti ang bawat sitwasyon. Tukuyin kung paano ka makapagpapakita ng pagmamahal, pagkalinga at pagtulong sa kapwa. Piliin at bilugan ang titik ng pinakatamang sagot. So, narito. Babasahin ko na lamang ang mga tanong at ikaw na ang bahalang sumagot. Bilang 1, inutusan ka ng iyong tatay na tulungan ng iyong nanay sa paglalaba. Dahil 1 linggo nang hindi nakapaglaba, ano ang dapat mong gawin? So, nariyan sa ibaba ang pagpipilian. Bilang 2, nakita mong pinagtatawanan ng mga kaibigan mo ang madungis na batang pulubi. Ano ang dapat mong gawin? Bilang 3, nagkaroon ng malakas na ulan at bumaha sa inyong lugar. Binaha ang iyong kaibigan dahil mababa lamang ang kanilang bahay. Samantalang kayo ay nasa mataas na lugar. Paano ka makakatulong sa kanya? Bilang 4, nabalitaan mong may sakit ang iyong kaibigan. Hindi mo siya madalaw dahil ipinagbabawal ang lumabas ng bahay. Bilang bahagi ng pag-iingat, paano mo maipapakita ang iyong pagmamalasakit sa kanya? Bilang 5, gabi na nang umuwi ang iyong tatay mula sa kanyang trabaho. Pagod na pagod siya at gutom na. Ano ang nararapat mong gawin? Para sa susunod na gawain, iguhit ang buong puso sapat lang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagmamahal, pagkalinga at pagtulong sa kapwa at broken heart kung hindi. Bilang 1, ipinagdarasal ko ang mga taong may karamdaman na gumaling agad. Bilang 2, tinutulungan ko ang aking lola sa kanyang paglakad dahil mahina na siya. Bilang 3, pinagtatawanan ni Oswald ang batang may kapansanan. Bilang 4, tinutulungan ni Brian ang matanda sa pagtawid sa kalsada. Bilang 5, itinutulak ang batang pilay sa pagsakay sa jeep dahil mabagal siyang makaakyat.
Para naman sa iba pang gawain, iguhit mo ang iyong paraan ng pagpapakita ng tunay na pagmamahal, pagkalinga at pagtulong sa kapwa. Pumili ng isa sa mga sumusunod na sitwasyon at gawing batayan ang rubric sa pagmamarka ng iyong iginuhit. So, pumili lamang ng isa mula sa sumusunod na sitwasyon. Bilang isa, bulag na nahihirapang tumawid sa daan. Bilang 2, matandang maraming mabigat na dala-dala. Bilang 3, pulubing na mamalimos sa lansangan. Narito ang rubric sa pagguhit at pamantayan kung paano ka bibigyan ng puntos. Maraming salamat sa iyong pakikinig at panonood at nawa ay may napulot kang magandang asal sa ating aralin sa GMRC para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. Ako si Teacher Aiza at hanggang sa susunod nating aralin. Paalam!